Magandang araw pong muli mga kaibigan, mga kababayan at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan naman po natin ito ngayong isa na namang pagbubulgar ni Miss Maharlika patungkol naman ito doon sa Director 3 ng PDEA na si General Bitong, na ang sinasabi po siya ay na-disapprove sa civil service noon pang July 2023 at hanggang ngayon ay nandito pa at nagtatrabaho pa rin sa PDEA. Panoodin po natin ito. Bitong, ilang taon ka ng intelligence officer dyan? Matagal na po ako sa intelligence sir, pero sa PDEA sir, more than a year pa lang sir, January 2023. Intelligence, saan ka? I was a retired general of the armed forces sir. Ay, And alpha company ako sir, akong nagmamasid sa'yo nung... Ikaw pala si General. Sorry. Matanda na tayo. Hindi kita na-identify kagad. General Bitong ka na Alpha Company? Yes sir. Sorry. So, one year ka pa lang With PDEA sir, PDEA. more than a year pa sir. Pero di ba nag-isap ka ba? J2 sir. J2. Yes sir, and ISG sir. So, as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan. Wala po talaga sir. Wala. Wala. Tigka. Bitong! Nakinig ka, Bitong. Anong tunay na pangalan ni Bitong? Okay? Bitong. Okay? Si Bitong ay, ang kanyang pangalan ay si Bitong Imitario Morada. 1940 pala ito pinanganak. Taga Baler Aurora ang itad. Okay. Doon sa Senate hearing, lagot na naman kayo. Bakit kalagot? Mga kababayan, pakinggan niyo muna yung video na nakuha natin doon sa Senate hearing. Listen, darling. Bitong, ilang taon ka ng intelligence officer dyan? Matagal na po ako sa intelligence sir, pero sa PDEA sir, more than a year pa lang sir, January 2023. Intelligence, saan ka? I was a retired general of the armed forces sir. And alpha company ako sir, ako nagmamasid sa'yo nung... Kilala. Sorry. Matanda na tayo. Kasi kita na-identify kagad. General Bitong ka na Alpha Company? Yes sir. Sorry. So, one year ka pa lang With PDEA sir, PDEA. more than a year pa sir. Pero di ba nag-isap ka ba? J2 sir. J2. Yes sir, and J2, tanda niyo. ISG sir. So, as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan. Wala po talaga sir. Wala. Okay. So yan po ang naging pahayag at sagot ni General Bitong kay Senator Bato de la Rosa patungkol sa tanong nito kung nakita niya yung mga dokumentong isiniwalat ni Miss Maharlika. At ang sinasabi po niya ay hindi. Ituloy po naman natin itong sinasabi ni Maharlika kasi ito naman ay may kaugnayan doon sa pagkaka-disapprove ng kanyang appointment sa Civil Service Commission, appointment ni Ramil Bitong. Yun na lang yata. Deadlock tayo. Deadlock ng sikuting. Okay. Sikuting tuloy. Okay, narinig nyo? Doon, sa Senado, sinabi ni Bitong, siya ay direktor. J2. Napag-alaman natin na sila ay nagsinungaling na naman. Naglapastakanan sa ating batas. At ginago na naman ng Pilipino kasi itong si Bitong, sinabi niya, di ba, J2 daw siya. Pero sa kanyang impormasyon na nandiyan sa PDEA, walang nakalagay na siya ay J2. Walang nakalagay na siya ay direktor. Kasi, mga kababayan, napag-alaman natin na hindi siya naaprubahan ng Civil Service Commission. Ibig sabihin, yung kanyang appointment na sinasabi niya dyan sa Senado ay isang bogus lamang. Umamin ka, Bitong, dahil ayon sa ating informante na disapprove ang iyong appointment. Okay? Noong July 31, 2023. Pero dahil magkasabwat kayo ni Lasso, ikaw ay sumusweldo, I believe grade 27 ba?
Sumusweldo ka ng worth 130,000 kada buwan, plus kickback, allowance, kung ano-ano pa, na hindi ka naman pala in-approve ng Civil Service Commission. Senator Bato, dagdag mo to, surprise ako to sa mga palangga ko. Ipatawag mo ang Civil Service Commission. Bakit? Ipatawag mo to si Director for Victoria Esber. Okay? Patawag mo si Victoria Esber, Director for, okay, ng Civil Service Commission, dahil siya ang pumirma na disapprove ang application ni Bitong. So yan po yung pahayag ni Miss Maharlika. Itong si Bitong ay disapprove sa Civil Service Commission noon pang July 31, 2023. Pero hanggang ngayon, nandito pa siya sa PIDEA at ang masakit, pinapasweldo raw ito ng 130,000 a month plus bonuses. Ang isang nakakapagtaka, yung posisyon na sinasabi niya sa ngayon na hawak-hawak niya sa PIDEA bilang director o J2 ay hindi naman pala existing, kasi hindi naman pala yon ang nakalagay sa record niya, kasi nga disapprove siya sa Civil Service Commission. So panibago na naman itong problema ng PIDEA at saka ni Director Lasso. Naghalo-halo na yung mga problema nila ng katiwalian at lumalabas talaga, hindi nila maitatago. Ituloy po natin si Miss Maharlika. Imiterio Bitong. Pero doon sa Senado, sinabi niya, di ba, tinanong siya, di ba to, narinig niyo naman, J2 siya, Director Chuchuchucho. How come na siya ay sumisweldo, meron siya katungkulang ganyan na hindi siya in-approve ng CSC? Yeah, how come? Isama niyo yan. Galing talaga ng mga puting jazz natin. So panalo-panalo ang bayan, nalaman niyo na naman. So ano ang ginagawa ni Bitong sa PIDEA? At saan galing ang kanyang authority na mag-represent sa PIDEA, di ba, as a retired AFP, kung hindi siya naaprubahan sa kanyang posisyon from the Civil Service Commission? And si Lasso at si Bitong ay pinagluloko ang taong bayan. Bakit kamo? Here we go. Okay? Unang-una, Alright. Ito. Ayon sa ating impormanting abogado mula sa bundok ng Hibok-Hibok, okay, hindi pala ito abogado, pulis pala to, sorry. Okay, ayon sa ating informante na itinapon sa bundok Hibok-Hibok, mga kababayan, yung pagpalabas ni Lazo sa personal data sheet, yung pag-disclose niya ng mga personal data sheet about kay Morales, yun po ay may violation. Data Privacy Act na dapat kasuhan siya ni Morales dahil siya mismo ay lumabag sa batas at in-announce niya mismo doon sa Senado ang pagdukot sa mga dokumento. Mandaro pa talaga si Lasso. Pagdukot sa mga dokumento na personal, okay, ni former Agent Morales na ibinuragwag niya doon para i-character assassination, which is what? Dismissed and acquitted naman siya, but more on mga personal data ni Morales. Captain Agent Morales, if you are listening right now, I hope you can consult your lawyer. Pwede nyo nang kasuhan ayon sa ating palangga dito, alright, na ito po ang nilabag. Yan, Ms. Marlica, ito ang nilabag ni Lasso. Chapter 8, Penalty Section 25, Unauthorized Processing of Personal Information and Sensitive Personal Information. Chapter 7, Security of Sensitive Personal Information in Government. Section 2, Responsibility of Heads of Agencies, which is Lazo. All sensitive personal information maintained by the government, its agencies, and instrumentality shall be secured as far as practicable with the use of the most appropriate standard recognized by the Information and Communications Technology Industry and as recommended by the Commission. The head of each government agency or instrumentality shall be responsible for complying with the security requirements mentioned herein, while the Commission shall monitor the compliance and may recommend the necessary action in order to satisfy the minimum standards. See? So yan po yung mga naging pahayag ni Miss Maharlika.
kung atin pong iisipin, doon pa lang sa pagkaka-disapprove ng appointment ni General Bitong doon sa CSC, at ay isa ng malaking pagkakamali yung nagpapanggap siyang direktor at J2 sa PIDEA. Pinasasahod pa ng napakalaking halaga. So isa na naman pong katiwalian ang lumabas. Tingin ko habang tumatakbo ang kaso na itong mga pagbubulgar na ito, mas marami pang mahahalungkat dyan sa PIDEA. At ito po ay nagpapatunay lang na talagang may mga milagro na nangyayari dyan. Ang isa pa ngayon na nakakaduda na, bakit ito ay pinapayagan ni Director Lasso. Bakit siya mismo ang bumibitbit kay Bitong sa Senado para sabihin na siya ay testigo at magpapatunay na hindi totoo yung dokumento. Doon pa lang po sa presentasyon niya ng kanyang sarili ay malaki ng pagkakamali. So, sundan po natin ito sa mga susunod pang araw. Ngayon, may isa pang binulgar dati si Miss Maharlika tungkol sa tao na ito raw ay gumagamit ng dalawang passport sa dalawang pangalan, pero iisa ang apelyido, isang Ramil at isang Emitaryo. So, kayo po mga kaibigan, sa tingin nyo po ba ay may kredibilidad pa ang mga tao na ito at kaya pa ba nilang patunayan sa kanilang mga sarili na sila ay nasa tamang posisyon, o itong ginagawa nila ngayon ay panakipbutas na lang dahil alam naman natin na medyo tumatagilid ang kalagayan ng pamunuan ng PIDEA sa mga malalaking isyu. Yung pagkahuli na lang po ng droga dun sa Alitagtag, Batangas ay medyo hindi rin naging maganda ang mga pahayag at nauwi rin yon sa lumalabas na hokus-pokus. Pero sa ngayon, pinag-uusapan pa rin naman yan sa Senado. Ang nakakapagtaka nga lang, hanggang ngayon, hindi pa natin nakita yung presentasyon nila doon sa driver na nagmaneho ng van. So, sundan po natin itong mga pangyayari nito sa mga susunod pang pagbubulgar ni Ms. Maharlika at tingnan natin kung ano ang kalalabsan. Pero sa ngayon, dito pa lang makikita na natin na medyo may mga malalaking loopholes sa loob ng PIDEA mismo at mukhang may mga iba pang lalabas na issue patungkol dito. Maraming salamat po muli at magandang araw. Paki-like and subscribe na lang po muli.